para sa update sa nangyayari relief operation sa Visayas, kasama natin sa ngayon si Yusek Austir Panadero ng Department of the Interior and Local Government. Magandang hapon, Yusek Panadero. Magandang hapon din po. Opo, sir. Kasama po natin si Carla Lizardo at si Haji. Sir, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon, sir. Apo, Yusek, kumustahin po namin yung, kasi kung babalikan natin si Secretary Rojas ay nasa Tacloban ngayon and hindi lang po Leyte yung apektado. Sir, kumusta po yung relief operation sa Capiz and Iloilo? Ito po ay sa katunayan, nandito po ako ngayon. Pinapunta po tayo ni Kalihim Mar Rojas upang mabigyan din natin ng atensyon ito at ma-assess paano natin palawakin at lalong pabilisin ang ating relief operations dito. So patuloy ito ngayon, lahat ng mga ahensyang involved dito sa relief operations and the Regional Disaster Risk Coordinating Council ay nagkasama-sama upang palakihin ang relief delivery kasi ang ating mga pamahalaang lokal. So just to give you an idea, there are something like 50% of the barangays here, mga 2,500 ang apektado. 40% ng ating cities and municipalities ay also affected. So yan yung binibigyan natin ng pansin, lalo na yung hard-hit areas kung tawagin. Itong sa Northern Iloilo, practically the whole of Capiz, the LGU, 17 of them, a few in Aklan and something like 9 in Antique. So yan yung suma total ho niyan ay mga 49 towns and one city ang apektado dito. Ito lahat ay ginagampanan, ngunit marami hong kailangan pa tayong dagdagan ng kapasidad yung ating relief operations. Opo, Yusek Panadero, ano po yung pinaka-direktiba ng DILG sa mga sakop po nito? Unang-una, ang ating mga pamahalang lokal na siyang nasa frontline, ang direktiba po ni Kalihimar ay kailangang nandun sila sa kanilang mga pwesto at ang dapat gampanan. Lalo na po yung relief operations, ang rescue o kung kailangan pa may mag-rescue. Ngunit sa ngayon ay it's really ensuring na food supplies are given to those who need them the most. At yung may mga nagkaroon ng injuries ay mabigyan ng lunas. Pangalawa, yung safety po ng ating mga pamayanan. Kaya ang mga PNP ay the greater number of the police force are deployed now in the different towns hardly hit, or hardest hit I should say, by the typhoon para ma-ensure din yung flow ng commodities at ng food packs at mapanatili ang ating peace and order. Yan yung mandato po ng ating mahal na kalihim. Yusek, kamusta naman po ang ating mga medical supplies? Kausap po namin ng DOH kanina at ang overall assessment, ang tumataas na incidence dito lang ay ang respiratory diseases. At ang pagkasabi po sa atin ay sapat ang kanilang gamot sa ngayon doon sa areas. Ngunit as you would all know, this is time sensitive. It can be sufficient today but we need support and we need more supplies the following days. Kasi marami din talagang nasira mga bahay dito. Roughly around 100,000 houses were completely destroyed, especially made of light materials. So ito yung inuuna ngayon din na magkaroon ng shelter assistance ang mga nasiraan po ng mga bahay at ang ibang pamahalang lokal ay nagsimula na pong magbigay po nito para mabigyan ng bubong ang bawat isa. Ngunit kailangan din ng tulong pa ng national government and this is what we are trying to finalize so that we can immediately mobilize such resources.
Undersecretary Panadero, the Metro Manila mayors have pledged to assist yung mga local government units po ng mga affected areas nga po dyan sa Visayas. Paano po makakatulong itong pag-pledge ng Metro Manila mayors, especially to the local government units na affected? Alam po ninyo, malaking bagay ho yan. At yan din po pinapanawagan ni Kalihimar na yung mga hindi ho nagkaroon ng sakuna ay kung maaaring tumulong at allow din po yan sa ating mga batas. Unang-una din po siguro ay may mga lugar na baka makatulong talaga at nasabi na rin po namin ito sa mga NCR LGUs. First is yung medical attention. Two is yung helping some of our LGUs clear their localities, malinis po. But eventually is to really start for the early recovery, yung restoring of the livelihood. We were in contact with several mayors and governors, and they have also likewise already indicated a kind of support, no? Lalo na doon sa pagpabalik kaagad sa kabuhayan ng ating mga nasirang kabuhayan ng ating mga kababayan. Opo. And paano po kayo ngayon nakikipag-communicate sa mga mayors po ng local government units of those affected areas nga po sa Visayas? Alam po ninyo, doon ibahin natin. Dito sa Panay, mas madali pong mag-communicate. Kahit na walang cell site, mabilis. All road networks are open. So we are able to visit all of them and talk to them. We have a bigger challenge lang siguro compared doon sa Region 8, mas mabigat lang ang problema lalo na sa Eastern Samar area because it's not really an easy yung hindi madaling mag-traverse doon sa mga mountain roads, but nonetheless nako-contact na rin po at ang pagkaalam ko ay may communications na rin. So kinakausap po talaga natin ito. May mga teams ang national government, ang DILG, may tao sa bawat bayan na yan yung patuloy na umaalalay din sa ating mga pamahalang lokal at nagpapaabot ng kaukulang impormasyon. At either way, patungo sa national government, patungo sa local government. Para lang malaman kaagad yung sitwasyon at malaman kung ano yung tulong na dapat din ipaabot kaagad. So yan yung pamamaraan yan. That is really to also, and that is complemented by a lot of non-government organizations helping out, private sector na nakakarating na rin po sa iba-ibang sulok. And dito nga po sa Iloilo, sa Panay, nandito na rin yung isang international partner ng Pilipinas, ang Canadian government, plus others, who are also linking with our local authorities on the ground, on their needs. Okay, maraming salamat po, Undersecretary Ostir Panadero ng DILG. Salamat po, sir. Maraming salamat po.